Hindi sana umabot ng 14,000 ang gastos ng customer kung natumbok lang sana ang pinaka problema. Ang history pala ng motor, napalusong nga ito sa baha at ang taas ng tubig lagpas nga sa kalahati nitong radiator, kaya naman kinabukasan naramdaman niya na ang problema. Bigla na lang itong tumitirik. Dalawang shop na nga ang pinuntahan niya dito para sana maayos. Ginagamitan nga nila ito ng diagnostic tool, tapos ang nakikita nilang problema CKP sensor. Ngayon matapos mapalitan, sinusubukan nilang paandarin ito pero ayaw talagang mag-response ang motor. Sa katunayan, nandito nga ang dalawang CKP sensor. Ito yung in-install pero ang nakakalungkot hindi pa rin ito umandar. Kaya naman ang ginawa ng customer, bumili na lang ng stator assembly kasi nga marami na siyang pinagdalhan kaso hindi pa rin napapaandar ang motor niya. Ngayon sa bidyong ito, ituturo ko kung paano nga mag-troubleshoot ng ganitong mga problema. Malalaman mo rin dito kung saan yung may issue, stator, CKP sensor or kaya naman ECU. Ang ganitong proseso ay para lamang sa mga naka-scooter na may alternating current generator at CKP sensor. Kung mayroon kayong nakikitang error 12 sa inyong dashboard o kaya P0335, ito yung una nyong gagawin. Dapat sapat ang voltahe ng battery. Sunod, subukan yung paandarin ng motor. Kung mayroon kayong napapakinggan na click sound habang pinipiga yung brake kasabay ng push start pero hindi nagre-react ang makina, katulad neto. Kung sakaling ganito, dalawa lang yung may problema at mabilis lang ito hanapin. Una, sunog ang socket terminal ng stator. Pangalawa, sira na nga ang computer box. Ngayon, kung sakaling hindi tumutunog ang relay, pwede nyo nga itong kunin at mag-manual testing rekta sa battery. Kung sakaling wala namang problema yung relay sa manual testing pero hindi pa rin nagre-response habang pinapaandar ang motor, mag-check kayo sa linya ng brake light at starter switch. Baka may putol. Kung sakaling wala namang problema, lumipat kayo sa linya ng side stand switch. Possible may putol. At kung sakaling okay naman, ang susunod yung tutumbukin yung dalawang wire ng starter relay at the same time charging pin number 85 at 86. Ang isang supply terminal kasi niyan galing sa accessories, positive nga yun. Yung isa naman galing sa ECU, negative trigger. Ngayon, kung sakaling ganito ang problema ng motor mo habang pinapaandar, Aerox man yan, NMAX, PCX, ADV, Honda Click, nagre-redondo pero ayaw umandar, katulad neto. So nakakaikot siya mga bossing. Nakakaikot siya. 360 degrees. Kung ganyan nga ang nangyari sa motor mo, possible CKP sensor ang problema. Pero bago kayo magpalit, dapat na troubleshoot nyo ito. Make sure na mayroong gasolina na lumalabas sa fuel injector habang pinapaandar nga ang motor. Dapat nga rin mayroong lumalabas na kuryente sa spark plug at dapat malakas. At ang pangatlo, dapat nasa tamang kompresyon ang makina. Kapag andyan yan, matik CKP sensor ang problema. Kahit hindi nyo na nga ito gamitan ng diagnostic tool, pero dito nga sa NMAX Turbo na aking ginagawa, pagsilip ko nga sa terminal ng stator, nasunog nga yung isa. Ito yung dahilan kung bakit hindi nila mapaandar ang motor kahit nagpalit na sila ng dalawang CKP sensor. Kaya ang ginawa na lang ng owner, napilitang bumili ng stator assembly kasi nga daw marami nang humawak sa motor niya at hindi pa rin natutumbok ang pinaka problema. Kung tutuusin, maliit lang sana ang gastos kung na-troubleshoot lang sana ng tama. At habang ginagawa ko nga itong motor, nabanggit sa akin ng owner na may problema na nga ang harness niya. Doon sa mga unang humawak nitong unit, sabi ko naman sa aking sarili na hindi pwede mangyari yon dahil bago lang ito nilabas at nasa 10,000 udo pa nga lang ito. Matapos ko nga mailagay ang bagong stator at nag-erase ng error. Pagkatapos susubukan ko nga itong paandarin kung hindi ba ito nagkaroon ng mga ibang problema. So, back natin mga bossing. Okay. Pause. Unplug natin dito sa socket. So mga bossing, wala nang check engine. Okay. So, start natin.